Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:27 ng umaga. 6:27 at araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa saan ko ba ikukumpara itong mga grupo nila Escudero. Opo. Kahapon kasi nag-meditate ako eh. Yun nga, saan ko ikukumpara itong grupo nila Escudero? Yung ginawa nila, saan ko pwedeng ikumpara or to be likened? Ay sila po, ang title ko po ngayon ay This Escudero Group of Senators is like the fallen angels. Yan po ang nameditate ko. Kaparihas nila or can be compared to the fallen angels who did not stay in their position. Yan po. Yan po ang title ko ngayon. Maraming pagkasulat yan. Pero iisa-isahin ko mamaya para mas maintindihan natin. Ulitin ko lang nag-meditate ako kahapon habang nasa opisina ako, ay yun ang lumabas eh. To whom we can compare this Escudero Group of Senators to the fallen angels who did not stay in their abode. Yan po. Hindi sila nanatili sa kanilang mga posisyon o sa kanilang ginagwardyahan. Opo. Ang mga fallen angels po o ang mga angels po, dati ang tawag dyan ay mga watchmen. Opo. Ginagwardyahan nila yung kalawakan siguro o kung ano ba yan. May mga posisyon sila dyan na itinalaga ng Panginoon sa kanila. Ngayon, ang iba sa kanila ay nagrebuilde at unilisan ang kanilang mga posisyon. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. They abandon their position or their abode. Opo. Nakisalamuha sila sa mga tao at yung iba, pero debatable naman, nag-asawa ng mga tao. Ayan po, ang ginawa nila ay karumal-dumal po yan. Opo, kasi nga wala yan sa plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, yung tao magpuproduce of its kind. Pati yung mga animals will produce of its kind. O pati mga halaman, mamumunga sila kung santol yan. Santol ang ibubunga niyan. Ay ang nangyari po. Pero debatable po ito ha. Pero ako, habang tumatagal, naniniwala ako na nangyari. Na they abandon their abode. Yung mga fallen angels po, kasi nabighani sila sa mga anak ng tao, yung sa mga kababaihan. At nagbalat kayo silang tao at nag-asawa sila ng mga babae. Yan po. At doon lumabas yung mga hinahangaan ng mga tao na kung minsan daw walang kamatayan o hindi tinatalaban ng punyal. Yun po eh. Yun po ang istorya dyan. Malakas, ganyan, o kaya hindi tinatalaban ng anumang patalim. Dahil nga anak sila ng fallen angels. At doon ginunaw po ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha nung kapanahunan ni Noah.
Yan lang po ang maiistorya ko sa inyo para maintindihan natin yung ginawa nila Escudero, yan yung ginawa ng mga fallen angels. They abandon their positions. Ito and give it to Supreme Court. Ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan sa Supreme Court. And act as the advocate of Sarah. Umaakto sila na sila ang abogado ni Sarah. Ay talagang inabandon talaga nila ang kanilang pagkasenador po Hindi ba? Ngayon ay kung may kukontra sa akin, ay sige. Patutunayan ko na grabe ang ginawa ng mga senador na ito. And worse, they want the lower house. Ang gusto pa nila, pati yung lower house, ay sumama na rin sa kanila. Hindi ba? Maging under ng Supreme Court. Hindi ba? Yan ang pinipilit nila Dahil daw sumunod sila sa Supreme Court, sumunod sila kasi nga ay Supreme Court yan. Ay kahapon po ang daming sumagot sa akin sa YouTube at saka sa Facebook. Kasi pinaliwanag ko mga baliw o mga tanga yung susunod dun sa decision ni Leonin. Pinaliwanag ko dun. Pati ito. Topic ko ito kahapon sa Facebook. Ang daming sumagot sa akin. Ay talagang grabe talaga yung na-print ko pa nga sa opisina yung kwan na hindi ko sinasadya. Nakita nung kasamahan ko ay, Simon, sa iyo ba ito? Sabi niya, ay nakita yung pangalan ko Simon Jaring Ay oo kako, na-print ko lang kako yan. Lumabas doon sa printer namin, ay mabuti na lang, mag-aalasin ko na, wala na yung iba. Dalawa na lang kami nung sekretarya ang naiwan. Kanina pa ito, Simon sabi niya, oo nga kako, na-print ko lang ma'am, sabi ko. Ngayon, itong ginagawa nila Escudero, karumal-dumal po ito. Kasi inabandon nila yung posisyon nila. Opo. At kung saan-saan sila pumunta. Kung ano ang posisyon na pinuntahan nila, ay sila na lang ang nakakaalam dyan. Pero ako, nakikita ko, nag-aabogado pa sila Nabasa ko yung petition ng mga abogado ni Sarah. Sila pala ang nagpetisyon, yung mga abogado ni Sarah, sa Supreme Court na ito, sila ang nagsumbong. Pero ang nagtataka ako dito sa Supreme Court, bakit yung katanungan ng mga abogado ni Sarah hindi naman sinagot at ang sinagutan ay ang konstitusyonal. Hindi naman tinatanong doon At ngayon, kaya ko sinabi na nag-aabogado ito sila Escudero kasi yung pray, hindi ba? Yung panalangin ng mga abogado ni Sarah, yun din ang prayer nila that is their plea. Adi abogado sila ni Sarah. Ayan po ang karumal-dumal. Pinapasahod sila ng taong bayan para umakto silang isang senador. Para sila ay maging senador ng bayan, ay ipagpalagay na natin na binoto sila yan. Pero ako, in doubt po ako dyan kasi nga, ang bumibilang ng boto ay machine. Ay lalo na ganyan, na dumalaw pala yung ambassador ng China on the day, hindi ba, na pinatay nila ang impeachment. Ang iba ay, ang sabi, inilibing nila ang impeachment. Dumalaw pala. Kaya po ako, walang mangyayari sa Pilipinas hanggang ang bumibilang ng boto ay machine. Napakadali pong lukuhin yan. 2 o 3 tao lang yan. Na hindi mo kilala na pupunta lang dun, aayusin yan. Yung mga bilang ng boto. Ay ayaw makinig ng iba Makinig po kayo dun sa TN Trio. Makinig po kayo doon. Ako naiintindihan ko yun at bilang isang electrical engineer, isang mechanical engineer, suportado ko yung
yung ginagawa nila. Walang mangyayari sa Pilipinas kung ang bibilang ng boto ay machine. Wala. Opo. At sa ibang bansa, tinanggal na nila yan, yung vote counting machine. Ayaw na nila yan. Kasi nga, lalabag yan sa konstitusyon na kailangan ang pagbilang ng boto ay yung transparent, hindi ba? Ay paano yan? Hindi ba? Hindi naman transparent yan eh. Oh. Ngayon ay bago ko po ibigay ang Bible verse, hindi pala at ang masama pa, ang gusto ng Senado, pati yung lower house, sumunod na rin sa kanila na igalang daw yung Supreme Court decision. Ayun na nga po ang advocacy natin dito Igalang natin yung Supreme Court decision na tested na. Katulad nung kay Francisco at saka yung kay Davide. Yun po, more than 20 years na yan, walang kumu-question. Tested na nga Kaya, niyayakap na po ng mga tao yan. Remember every case is different. Every case is different po. Ngayon, ito kahawig nun, yung sitwasyon ngayon ni Sarah, kahawig nung kay Francisco. Opo. Kaya yun ang ngayon ang tinitignan. Ay salungat itong ginawa ni Leonin tapos sasabihin nyo, sundin natin ang Supreme Court. Ang susundin ko po, yung tested na. Yung inapprove ng mga tao. At ganyan po ang mga court decision. Pag may nag-MR o may nag-question pa o may mga katanungan pa, hindi pa kakagatin ng mga tao yan. Mga baliw lang ang kakagat dyan kay Leonin. Kasi nga kini-question nga ng mga tao Tapos sasabihin nila Escudero, sasabihin nila Subiri, sasabihin nila Villar, na ipapalo nila ay baliw. Hindi ba? Bakit mo ipapalo yan na hindi pa tested yan? At kung sasabihin nyo na dapat sundin ang desisyon ng Supreme Court, yun nga yung kay Francisco, yung kaso ni Francisco, yun ang sinusunod namin. Kasi nga walang question doon. Sige nga, mga tuwiran nga kayo. Hindi ba? Yan po ang sinusulat ko sa YouTube at sinusulat ko sa Facebook ngayon. Ang dami po nagre-react. Pero yung iba, sinasabihan ko lang, ay troll ka lang naman wala ka naman pinaglalaban hindi kita sasagutin ka ko. Troll ka lang mayroon nga isa kahapon akala ko lumalaban siya ng ng debate ay nung sinabi niya na wala yung hindi siya ay kako akala ko may nalalaban ka kako. Akala ko may ipaglalabang ka. Wala daw nangyayari sa debate. Ay hindi kako. Ang Diyos mismo sinabihan ang mga tao, come, let us reason together. Ini-encourage po na mag-reason ang tao. At bago sintinsyahan ang tao, bago sinintinsyahan si Eva at Adan, kinausap sila hinayaan silang magpaliwanag. Yan po ang due process. Pero sa ginawa nito mga senador na ito, nawala yung due process. Kasi nga, ang gusto ni Sarah ay doon niya ipapalad ang kanyang mga ebidensya sa proper time at saka sa proper forum. Ay saan ba ang proper forum? Adi ang impeachment. Ano ang gagawin nyo ngayon, mga Escudero kayo, mga grupo ni Escudero? Anong gagawin nyo ngayon? Saan ngayon ipapalad ang mga dokumento? Kung hindi kayo mga baliw, hindi ba? Saan ipapalad? Na ang sabi ni Sarah noon at kahit na sinong mga akusado, ang sinasabi nila, I will present my case in the proper time and in the proper forum. Now is the proper forum. Yan sa impeachment. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan.
ay batiin ko lang po muna itong mga sumusubaybay sa atin bago ko ibigay yung Bible verse na kung saan ang mga fallen angels they abandon their abode. Yan po, ano? O sige po, ito po sila, no? Si Pussycat, salamat po sa inyong lahat. Doris May, Antonino, si Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yosir G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berreliar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Muo Briac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin. Ito po si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tuto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, BMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dame Diyos Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. O sige po, ito na po yung Bible verse, Jude chapter 1 verse 6. And I remind you, sabi po ni Jude, and I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belong. Ayan po, hindi ba? Ang linaw po yan, di ba? Ang linaw po ng pagkasulat. God has kept them securely chained in prisons of darkness, waiting for the great day of judgment. Ayan po. Sila ngayon ay inihahanda na, sila ay na-separate na. Inihahanda na lang sila sa great day of judgment. Kung kailan yan ay hindi natin alam, pero sila ay hinatulan na. Sila ay nakasegregate na. Yang mga fallen angels na yan. Masahin po natin, And I remind you of the angels, fallen angels po ito, who did not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belong. Nagsipag-asawa po sila ng mga babae. Ayan po, ginawa nila . Nagkatawang tao din sila. Mayroon silang kapangyarihan po . God has kept them securely. Ayan, sinecure na sila, chain, nakapusas, hindi ba? In prison, sa prison of darkness, waiting for the great day of redemption. Ngayon, ito po ay New Living Translation. Ngayon, New King James Version naman, ito naman po, para maintindihan natin. And the angels who did not keep their proper domain. Ayan, proper domain naman dito. Ang ginamit ko kanina is their abode. Yung kanilang
tayuan, kung ano man yan. And the angels, fallen angels po ito, no? And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode. Ginamit pala ditong abode, ano? He has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. Ayan po, naka-reserve na sila, paparusahan na sila. Ngayon, ay nakasulat po yan. Ngayon, ay mayroong supporting verse dyan. Itong 2 Peter, itataas ko lang po ha. Sulat po ito ni Pedro. For if God did not spare the angels. Ayan po, ano? Kaya nga ang Biblia po, may supporting verse 3 o 2. Ayan po. Ito, ano? For if God did not spare the angels who sin, ayan nga, nagkasala sila At ano ang kasalanan nila? They did not keep their positions. Katulad nga yang kila Escudero, hindi ba? Senador nga sila. Pero nag-aabogado sila kay Sarah. Hindi ba? Senador nga sila. Pero ibinigay, yung pang pinakamasama dito, ano? Ibinigay nila ang kanilang kapangyarihan sa Supreme Court na labag po yan sa batas kasi nga sa saligang batas. Labag po yan kasi ang nakasuot doon sole authority ang Senado para mag-try and decide. Bakit ibibigay nyo sa Supreme Court? Hindi ba? Paglabag po yan at ang nakasulat po sa Biblia, kung may paglabag, may parusa o may kaguluhan. Yan po. At hindi na nga natin ngayon alam kung ano mangyayari dyan. Ano ang magiging resulta dyan kung ang tao ay hindi mapakali, hindi ba? Hindi titigil ang mga tao. Ano mangyayari dyan? Because of that one, yung kamalian, one wrongdoing, yan nga, yung pagsalangsang dyan sa portrait, ayaw nilang ipatupad. At ito pa, yung kapangyarihan nila, ibinigay nila na labag sa konstitusyon po ibinigay nila sa Supreme Court. Ang sabi po ni Paul, who has bewitched you? Sino ang nakasira ng ulo nyo? Sabi ni Paul, sa ganyang mga bagay na ibinibigay agad yung personality mo, yung mga dokumento mo, yung mga nilalaban mo sa korte. Ang sabi ni Paul, bakit kayo pupunta dyan sa korte? Sino ang nakasira ng iyong pag-uulo? At ang sabi ni Paul, na hindi naman natin masyadong iginagalang yan. Sabi ni Paul, ay totoo nga, 2,000 years ago pa yan Hindi na iginagalang ang korte. Kasi nga ang sabi ng Panginoon, mga Korte Suprema, mga judges, huwag kayong tanggap ng suhol. Dahil ang suhol ay nakaka-blind ng eyes, nakakabulag. At ang pagtanggap ng suhol ay nakaka-alter. Ina-alter po yung mga narration o yung mga declaration. Tapos pupunta kayo dyan, hindi ba? Ay madali pong bayaran ang 12 o 13 Kisa bayaran mo yung 100 bilyon na Pilipino. Mahirap, hindi ba? O 10 million na Pilipino na lang. Hindi mo pwedeng bayaran yan. Pero ang 12, kaya yan. At ganun din sa Senado, ilan ba sila yan? 11 ata sila na they abandon their abode. Yan po sige po, hanggang dito na lang po at sobra na tayo sa oras at sana po sa ating pakikinig po ay nalaman natin kung ano ang kahalintulad ng ginawa nito nila Escudero. Karumal-dumal po yan. Oo nga, pinapasahod kayo, hindi ba? Yun na lang, pinapasahod kayo, tapos ganyan ang gagawin nyo. Ikaw, Escudero, tanungin kita, mag-hire ka ng mga tauhan mo, tapos yung mga tauhan mo ay kung saan-saan na lang pumupunta. Hindi ba magagalit ka rin? Yung mga tauhan mo ay iniiwan na yung mga posisyon nila at
kung ano-ano lang ginagawa, paaalisin mo yung mga kwan mo, yung mga gumagawa dyan. Sisisantihan mo, hindi ba? Oh. Kasi nga, hindi maganda eh. You abandon your position. Oh. O sige po, at hanggang dito na lang po, at panalangin ko po sa Panginoon na may natutunan tayo sa ating pagkikinig at may wisdom tayo na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga binamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.